Hi guys, narito ang ika-140 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Bago tayo magsimula, maraming salamat kay at Lunarbodijero-R97 sa pagbigay ng 50 spiritual stone. Tara at simulan na natin ang kwento. Sabi ng Qpal, sino ito? Saad ni Luo Jian, Niye, kapatid ni Eli, wika ng bida. Master, ito po ang banal na gamot sa kaluluwa, inumin niyo po agad. Saad ng Master, ni Eli, nagulat ang mga Master, ganun din si Yeyan. Sabi nito, siya yung bata, lumapit si Yeyan sa Qpal. May nakita ang Qpal na isang kakilala. Tumatawa ito ng tumatawa habang kaharap nito si Yeyan. Sabi ng Qpal, akala ko kung sino, si Yeyan pala. Isang malaking swerte, hindi ko pa nga ginamit ang lakas ko. Pagkatapos kong lamunin ang batas ninyo ni Ming, titipunin ko ang lahat ng batas sa mundong ito at magiging tunay na Diyos ako ng maliit na mundo. Mayabang nang umiti ang Qpal. Sa isip nito, pero si Yeyan ay sinira ang aking banal na kapangyarihan gamit lamang ang isang suntok kanina. Mukhang napakarami na niyang pag-unlad sa mga nakaraang taon. Napapikit na lamang ang Qpal. Habang nagtataka si Yeyan, tumawa na naman ang Qpal. Sa isip nito, masyado akong nag-iisip. Ang mga espiritual na Diyos ng maliit na mundo, sa kaharian ng mga guho ng dragon, ay katumbas ng kaharian ng tadhana. Ngayon na nakapasok na ako sa kaharian ng banal na bituin, kahit na marating ni Yeyan ang kanyang hangganan sa paglilinang, paano siya magiging kalaban ko? Kinain na ng Master ang binigay ng ating bida. Saad ng Master, ano, ang mga sugat mula sa aking nasusunog na mga batas ay gumaling agad. Nadagdagan ang kanyang lakas. Saad ng Master, ni Eli, paano ka nakabalik? Mabilis, bumalik ka sa kaharian ng mga guho ng dragon. Wika ng bida, Master, nandito po ako, walang makakasakit sa inyo ngayon. Saad ng Master, ganun ba? Tiningnan ng bida ang mga tao sa ibaba. Hirap na hirap ang mga ito. Habang nasusunog ang paligid, sa isip ng bida, kaya pala, nang masira ang lungsod ng kaluwalhatian sa nakaraang buhay, hindi nakialam ang Panginoon ng ilalim ng mundo. Wika ng bida, sa wakas, naunawaan ko na. Habang nakatingin si Yehan, ngumiti ito na parang may binabalak. Bigla itong lumipad papalapit sa ating bida. Tumawa si Yehan. Sabi nito, ni Eli, ang lakas ng loob mo ah. Sa mga nakaraang taon, tanging ang langit lamang ang nakakaalam kung gaano kalalim ang aking galit kay ni Eli. Araw-araw, gusto kong kainin ang laman niya. Sino ba ang mag-aakala na iiwan ni Eli ang maliit na mundo at pupunta sa aking pintuan? Wika ng bida, Yehan, ipinagkanulo mo ang lungsod ng kaluwalhatian, at ngayon ay ipinagkanulo mo ang kaharian ng ilalim ng mundo. Hindi ka ba nahihiya bilang isang tao? Sabi ni Yehan, hiya, ano iyon? Ha ha ha, ni Eli, sinira mo ang lahat para sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nahulog si Yehan ng ganoon. Tamang-tama ang pagdating mo. Ngayon, ang sama ng loob natin ay dapat nang matapos. Naghanda na ito sa pakikipaglaban. Sumugod ito sa ating bida sa kanyang pinakamabilis. Wow! Ang espasyo ay napupunit. Sigaw ni Luo Jian. Ni Eli, mag-ingat ka. Si Yehan ay sumire sa kaharian ng banal na tadhana. Umalis ka agad. Saad ng Master. Ni Eli, umalis ka agad. Habang papunta ito sa ating bida para pigilan ang pag-atake. Hindi maaari. Habang nakatayo lang ang bida. Malapit na ang kamao ni Yehan ngunit hindi pa rin gumagalaw si ni Eli. Sobrang pag-aalala ng mga master sa ating bida. Lumikha ng malakas na pagsabog ang pag-atake na ginawa ni Yehan kay ni Eli. Bahagyang napadepensa ang master, gayon din apektado ang mga nasa ibaba. Makikita ang makapal na usok. Saad ng master, ni Eli, patay na ba siya? Sabi ni Yehan, ha ha ha, ni Eli, kahit na napili kang pumunta sa kaharian ng mga guho ng dragon. Ano ang pagkakaiba?
Sa huli, mamamatay ka pa rin sa aking mga kamay. Nagulat si Yehan sa kanyang nakita at hindi ito makapaniwala. Yehan, ano ang nakita niya? Ang reaksyon niya, may usok. Hindi ko makita. Bakit may usok mula sa isang suntok? Nadumihan ang damit ko. Wika ng bida. Yehan, ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig iyon. Maaari mo bang ulitin? Pinigilan lamang ng ating bida gamit ang isang daliri ang ginawang pag-atake ni Yehan. Reaksyon ni Yehan. Ano? Habang napaangga na lamang ang mga nanunood sa baba. Napansin ito at nagtataka ang Qpal. Gulat na reaksyon ng ibang master. Napalabas naman ang mata ng Netherrealm Master. Sabi ni Yehan, ikaw, hindi pwede. Nagmadali siyang dumistansya sa ating bida. Sabi ni Yehan, imposible. Nilunok ko na ang mga piraso ng banal na kapangyarihan ng Diyos ng kaguluhan at inambush ang napakaraming eksperto sa mga lihim na kaharian. Ang aking paglilinang ay matagal nang lumampas sa tuktok ng banal na tadhana. Paano mo kaya naharangan ang aking pag-atake? Mas pinalakas pa ni Yehan ang kanyang aura. Gumamit siya ng teknik. Sunod-sunod na suntok ng espiritu ng kaguluhan. Nagmistulang machine gun ang mga pinakawalang suntok ni Yehan. Habang papalapit ang mga ito nakatayo lang ang ating bida. Walang kahirap-hirap na iniiwasan ng ating bida ang mga pag-atake. Sabi ni Yehan, paano nangyari iyon? Mas binilisan pa niya ang kanyang mga suntok. Wika ng bida, Yehan, ito ba ang iyong pag-unlad sa mga nakaraang taon? Napakababa mo, bata. Patuloy lang ang ating bida sa kanyang ginagawang pag-iwas. Gumamit ulit ng panibagong taktika si Yehan. Nasilaw ang mga nanunood sa baba. Ngunit malinaw na nakikita ito ng ating bida. Para lang siyang nagpapagpag ng alikabok. Tinapik-tapik lamang ito ng ating bida. Ang lahat ng ito ay pinapapunta niya paitaas. Habang manghang-mangha ang mga nanunood. Sumabog na ang mga taktika ni Yehan. Narito na ang epekto. Habang nanunood ang master, naglalakad ang ating bida papunta kay Yehan. Wika ng bida, Yehan, ito lang ba ang kaya mo? Nang nasa harap na ni Yehan ang ating bida, wika nito, na may malamig na tono. Marami kang pinatay na tao. Ito ba ang walang kwentang kapangyarihan na maipapakita mo? Sabi ni Yehan, paano mo nasabi yan sa akin? Ang Diyos ng Espiritu ng Kaguluhan ay matagal nang patay, ngunit sinasakop pa rin ang mga batas ng kaguluhan. Hindi ba dapat ay nilunok ko na iyon? At ang mga langgam na iyon? Reaksyon ng kalbo sa ibaba. Ganun ba? Ang layunin nila sa buhay ay maging pagkain ko. Nagdagdag na naman ng aura si Yehan at ibinuhos na niya ang lahat. Lumipad ito ng mas mataas. Tumatawa ito habang gumagawa ng panibagong teknik. May namumuo sa mga palad nito. Nagmistula na itong energy ball. Haha, sabi ni Yehan. Tingnan natin kung paano mo iiwasan ito. Sisirain kita kasama ang siyam na patong na lupain ng kamatayan. Maglaho ka na, Nieli. Mabilis itong papalapit sa ating bida. Ngunit nakatayo lang ito sa paparating na malaking pag-atake. Wika ng bida. Matigas ang ulo. Umihip lamang ang ating bida. Huminto agad ang pag-atake ni Yehan. Bumalik ito sa pagiging bilog. Bumalik ito sa direksyon ni Yehan. Nagulat ito sa nangyari. Sumisigaw habang papalapit ang pag-atake niya. Sa biglaang pangyayari hindi na ito nakagalaw. Tumama na sa kanya ang kanyang sariling pag-atake. Sabi ni Yehan, Panginoon Qpal, tulungan mo ako. Sumabog na ang pag-atake. Habang nakatingin ang Qpal sa isip ng bida, ang awas sa mga kaaway ay kalupitan sa sariling bayan. Para sa ikabubuti ng lahat sa maliit na mundo. Hindi na dapat ako magkaroon ng pusong maawin. Agad, umalis ang Qpal, ngunit napansin ito ng bida. Lumabas ang gintong apoy. Nagulat ang Qpal dahil nasa tabi na niya agad si Yehan. Saad ni Yehan, Zulong, hindi mo ba sinabi na gusto mong lamunin ang aking banal na mga batas? Bakit ka tumatakbo kapag nandito na ako? Sabi ng Qpal,
Hindi ko inaasahan na mangangahas kang magpakita ng mag-isa sa harap ko. Mabuti, basta lamunin kita, tiyak na tataas ang aking paglilinang. Transform nito sa kanyang Ice Dragon. Kahit na ang batang iyon ay nasa kaharian ng banal na bituin, hindi siya magiging kalaban ko. Sabay bumuga ito ng mabahong hininga. Nakatingin lang dito si Yeyan. Tuluyan na siyang napalibutan ng usok. Tuwang-tuwa ang Q-Pal sa kanyang pinagagagawa. Nang bigla na lamang may sumilip na liwanag mula sa loob ng usok. Agad nawala ang teknik ng Q-Pal. Gulat na gulat ito, habang nakatingin lang si Yeyan. Pinangat nito ang isang kamay. Agad binalot ng apoy ang Q-Pal. Nagsisisigaw ito sa sakit. Sabi nito, "Hindi, paano ka naging napakalakas? Nasa kaharian ako ng banal na bituin, ako ang hari ng maliit na mundo." Saad ni Yeyan, "Ano, kaharian lang ng banal na bituin? Kaya pala napakalambot mo, bata." Mas nilakasan pa ni Yeyan ang apoy. Nagmistulang inihaw na butiki ang Q-Pal. Ang kapangyarihan ng batas, ang kapangyarihan ng mga batas sa maliit na mundo ay bumalik na. Pagkatapos mamatay ni Zulong, ang lahat ng kapangyarihan ng mga batas ay babalik sa langit at lupa hanggang sa may isang tao sa hinaharap na makapag-unawa muli nito at maging isang bagong espiritual na Diyos. Nasa palad ni Yeyan ang lahat ng ito. Saad niya, "Nahigantihan na kita. Susunod, hahanapin ko na ang sarili ko." Biglang sumulpot si Yeyan sa gitna ng ating bida at ng master. Sabi ng master, "Yeyan, anong kaharian ka na ngayon?" Sagot ni Yeyan, "Nakabawi pa lamang ako sa kaharian ng ninuno ng martial arts. Ngayon na ang ilan sa aking mga alaala ay naibalik na, nararamdaman ko na ang kapangyarihan ng banal na emperador. Upang harapin ang banal na emperador, ang ninuno ng martial arts ay marahil ay hindi sapat." Gulat na reaksyon ng mga master. "Nasa kaharian ka ng ninuno ng martial arts?" Nagtanong naman ang babaeng master. "Nia Li, anong kaharian ka na ngayon?" Sagot ng bida, "Mas masahol pa ako kay Ate Yeyan. Nasa kaharian lamang ako ng daan ng dragon." "Oh, ganun ba?" Nalaglag sa gulat ang mga master. Wika ng bida, "Sige, bumaba na tayo at mag-usap." Sa nagliliyab na tore, sa baba nito nagtipon-tipon. Isa lamang siyang ordinaryong ibon, hindi isang demonyo. Sabi ni Luo Jian, "Wa, Nia Li," wika ng bida, "Kapatid Luo Jian, Tiyo Luo, lahat. Lahat kayo ay nagsikap." Habang pinakita ang mga mamamayan ng ilalim ng mundo. Wika ng bida, "Master, ayos lang ba kayo?" Saad ng Netherrealm Master, "Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng paraan upang makontrol ang itim na impyernong tore noon, nakayanan naming hawakan ito hanggang ngayon. Maliban sa pamilya Wugi na tuluyang napawi, ang iba ay hindi gaanong nasawi." Sabi ng isang master, "Hindi ko alam ang pinagmula ng itim na impyernong tore na ito. Mayroon itong nakakatakot na kapangyarihan." Wika ng bida, "Ang itim na apoy na tore na ito ay malamang na isang kayamanan na iniwan ni Emperador Kungming." Tanong ng master, "Emperador Kungming?" Saad ng Netherrealm Master, "Hindi ba sinasabi na ang itim na impyernong tore ay iniwan pagkatapos ng labanan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang nilalang na may pananaw sa maalamat na walang hangganang malalim?" Wika ng bida, "Ang dalawang iyon ay dapat na mga alagad na Nagel Inang ng kanyang teknik." Dagdag pa ng bida, "Sa pagkakataong ito ay bumalik ako sa ilalim ng mundo. Ang itim na impyernong tore ay isa rin sa aking mga layunin." Saad ng Netherrealm Master, "Sa daan, Nia Li, paano kaya't bumilis ang pag-unlad ng iyong lakas?" Wikang bida, "Akin, nakalimutan ko iyon." Inangat ng ating bida ang kanyang isang kamay. Biglang lumabas si Lu Piao sakay sa kanyang sibat. Ganon na rin ang iba pa. Nagtaka ang mga master. Lumapag sa lupa si Lu Piao. Sabi nito, "Ha, paano ako nakalabas?" Nang may mapansin ito, nagbigay galang ito sa mga master. "Master, kumusta po?" Ganon din ang dalawang Diyosa. "Master, pati na rin si Duzi." "Master," sa isip ng master,
Napakalakas, sabi ni Lu Piao. Ito ang siyam na patong na lupain ng kamatayan. Nia Li, paano tayo napunta sa ilalim ng mundo? Napansin niya ang mga sirang kapaligiran. At mga taong sugatan. Bigla itong tumalon paitaas. Sabi niya, "Ha, may labanan dito. Nasaan ang kaaway? Iwan mo sa akin." Dagdag pa ni Lu Piao. Nag-aalala lang ako na wala akong lugar para mag-practice. Habang pinapaikot-ikot niya ang kanyang sibat na naglalabas ng apoy. Gulat na reaksyon ng master. Saad ng master. Hirap huminga. Habang nagliliparan ang mga tao sa ibaba. Wika ng bida. Lu Piao, bumaba ka agad. Si Yehan ay umatake gamit ang isang halimaw kanina, pero naayos ko na iyon. Sabi ni Lu Piao. Ano, si Yehan pala iyon? Nia Li, bakit hindi mo ako tinawag kanina? Nang ahas siyang manakit sa aking master, papatayin ko siya. Ipakita mo sa kanya ang kapangyarihan ng aking banal na magulo na sibat ng dragon. Saad ng Netherrealm Master. Sige, Lu Piao. Anong antas na ng paglilinang ninyo ngayon? Sabi ni Lu Piao. Master, nasa tuktok na lamang ako ng kaharian ng daan ng dragon ngayon. Kahit na isang hakbang na lamang ito mula sa ninuno ng martial arts. Pero ang pagkakataon na makasira sa ninuno ng martial arts ay mahirap na makuha. Marahil ay aabutin pa ng ilang araw para maabot ang kaharian ng ninuno ng martial arts. Tungkol naman sa kanila, dapat ay nasa parehong kaharian sila ng iyong alagad. Hehe, saad ng Netherrealm Master. Tuktok ng kaharian ng daan ng dragon. Sa isip nito, ano kaya ang kanilang naranasan para maabot ang tuktok ng kaharian ng daan ng dragon? Iyon ay pangalawa lamang sa 5 matatanda. Wika ng bida. Master, ngayon na nabuksan na ang pasukan sa maliit na mundo, ang sekta ng Diyos na demonyo ay nagtuon na ng pansin dito. Ang mga tao mula sa lungsod ng karangalan ay napunta na lahat sa sekta ng banal na mga balahibo, at balak kong ilipat din ang lahat ng tao mula sa kaharian ng impyerno doon. Sabi ng Panginoon ng kaharian ng impyerno, maraming tao ang maaaring dalhin sa kaharian ng mga gumuguho ng dragon. Sa dami ng mga tao mula sa kaharian ng impyerno, ang ganitong paglipat ay magiging isang malaking gastos para sa sekta ng banal na mga balahibo. Sa isip ng Panginoon, pagkatapos makapasok ang lahat sa kaharian ng mga gumuguho ng dragon, kailangan nilang magsanay lahat na kumukonsumo ng napakaraming mga yaman. Paano kaya ito kakayanin ng sekta ng banal na mga balahibo? Sabi ng Panginoon ng kaharian ng impyerno. Nia Li, ang 6 na pangunahing sekta ay tumatanggap lamang ng mga mahuhusay na tao mula sa maliliit na mundo kada ilang taon. Ang pagdadala ng napakaraming tao ng sabay-sabay ay hindi kayang panindigan. Kahit na ikaw ay isang henyo ng mga sekta, hindi papayag ang mga matatanda, tama? Sabi ni Lu Piao. Panginoon, hindi ninyo alam, siniyali ngayon ang Panginoon ng sekta ng banal na mga balahibo. Hindi na kailangan ng pahintulot ng iba. Napalingon ang Panginoon. Dagdag pa ni Lu Piao. Bukod sa pagsunod ng sekta ng banal na mga balahibo sa mga utos ni Nia Li, ang 5 pangunahing sekta, kasama na ang sekta ng walang anyo at ang sekta ng langit. Lahat ay itinuturing si Nia Li bilang kanilang pinuno. Hehe, reaksyon ng Panginoon. Nia Li, ito, wika ng bida. Panginoon, ako nga pala ang Panginoon ng sekta ng banal na mga balahibo ngayon. Tungkol naman sa ibang mga sekta, mayroon lamang silang pakikipagtulungan sa akin. Ngunit, kung mag-uutos ako, dapat silang lahat sumunod. Nagulat na naman ang mga Panginoon sa pagsisiwalat ng ating bida. Wika ng bida. Anuman, Panginoon, ayusin ninyo lang ito, iwanan ninyo sa akin ang iba pa. Tumingin siya sa ibang direksyon. Sa isip niya, sa pagpasok ng grupong ito ng mga tao sa kaharian ng mga gumuguho ng dragon at pagsasanay ko sa kanila, magkakaroon ng maraming malalakas na tao sa hinaharap. Sila ay magiging malalakas na tulong sa ating pakikipaglaban laban sa emperador na matalino. Nang may mapansin ang bida, nakita niya ang magkapatid na Gui Sha at Long Sha.
Wika ng bida, Gui siya at Long siya. Pumadyak ito sa lupa, yumanig ang paligid. Napalingon din si Lu Piao. Sabi nito, mga basura mula sa madilim na giyog. Naglabas ng matinding presyon si Lu Piao. Napaluhod ang magkapatid sa lakas nito. Sabi ni Lu Piao, "Nia Li, papatayin ko sila." Itinutok ni Lu Piao ang kanyang sibat sa magkapatid. Wika ng bida, kalimutan na natin, kahit na ang dalawang ito ay mga hamak, hindi nila lubusang niloko ang kaharian ng kalaliman. Ang hayaan silang mabuhay ay ayos lang. Ngunit habang ang parusang kamatayan ay maaaring patawarin, ang kasalanan ng buhay ay mahirap makatakas. Kayong dalawa, para sa lahat ng inyong mga nakaraang krimen. Ikinumpas ng ating bida ang kanyang kamay pataas. Dagdag pa ng bida, mag-iwan kayo ng tig-isang braso. Dahan-dahan nawawala ang braso ng magkapatid. Sabi ng magkapatid, "Salamat po, Ginoo, sa pagliligtas sa amin." Sabi ni Lu Piao, "Hayes, ituring ninyong mapalad ang inyong sarili." Itinago na niya ang kanyang sibat. Wika ng bida, "Panginoon, maghanda na kayo. Aasikasuhin ko ang pag-iimbak ng itim na tore ng impyerno. Saad ng Panginoon ng kaharian ng impyerno." Iimbak ito. Lumipad na ang bida papunta sa tore. Wow, kinukuha ni Nia Li ang itim na tore ng impyerno. Magmadali tayong umalis sa daan. Saad ng Panginoon ng kaharian ng impyerno. Nia Li, ang itim na tore ng impyerno ay napakalaki, kailangan mo ba ng tulong namin? Habang nasa harap ng tore ang ating bida, wika niya, "Salamat, Panginoon. Isa lamang itong maliit na itim na tore ng impyerno, kaya hindi gaanong hirap ang pag-iimbak nito. Pinapanood lamang ng mga Panginoon ang gagawin ng ating bida. Mas lumipad pa ang ating bida sa mas mataas. May nilabas siya, bato ng Diyos. Hinagis niya ito sa hangin. Bumuo ito ng isang disenyo. Ikaw ng bida, tumaas. Umigay ang mga bato. Umilo ang mga ito. Habang nakapalibot sa tore, naglabas ito ng matinding liwanag. Dahan-dahan gumagalaw ang tore. Napapakapit ang mga tao sa baba sa lakas ng presyon ng paghila sa tore. Napanganga na lang ang babaeng Panginoon. Sabi nito, talagang hinihila ito pataas, saad ng Panginoon ng kaharian ng impyerno. Ngunit ang itim na tore ng impyerno ay napakalaki. Paano kaya ito maiimbak ni Nia Li? Ngumiti lang ang bida sa tanong ng Panginoon. Inilabas niya ang painting. Binuksan na niya ito, at biglang nawala ang napakalaking tore. Nasaan ang itim na tore ng impyerno? Nakita ninyo ba ito? Ipinakita na nasa loob na ito ng painting. Palasyo ng walang hangganang ilusyon. Sabi ng maliit na ulap. May dinala na naman itong bagay ang batang ito. Saan kaya niya nahanap ang ganyang kayamanan? Dahil direkta ng iningatan ng batang ito ang bagay na ito, mukhang kailangan pa niya itong pagandahin. Napakawalang ingat. Ang kayamanang ito ay akin. Tumatawa ng tumatawa ang maliit na ulap habang papunta sa tore. Ang walang hanggan ay walang simula. Ang simula ay walang katapusan. Sabi ng maliit na ulap. Ano itong tunog? Napakalakas nito na sinisira nito ang aking intensyon. Ano ba ito? Masakit. Nasusunog ng itim na apoy ang maliit na ulap. Nagmadaling umalis ang maliit na ulap sa tore. Papunta sa palasyo ng walang hanggan. Agad siyang gumawa ng paraan. Hanay ng walang hanggan. I-activate. Pagod na pagod ang maliit na ulap habang napapabuntong hininga. Napapatay na ito. Buwizard. Ano ba itong itim na tore? Maaari nitong sunugin maging ang aking mga di nakikitang intensyon ng kaluluwa. Mabuti na lang at mabilis akong tumakbo, kung hindi ay masusunog ako sa abo. Kailangan kong mabilis na makapagpahinga. Kasabay nito, kaharian ng mga gumuguho ng dragon. Habang lumilipad ang matanda, bigla itong napahinto. Saad nito, nawala ang itim na tore ng impyerno. Iyon ang bata mula sa lungsod ng karangalan. Mukhang napabuti na ang kanyang pangunawa sa batas ng kalaliman. Hindi masama, kapag lumaki na ang batang iyon.
Maaari ko siyang lamunin upang maging mas malakas pa. Mabilis din itong umalis. Ilang araw ang lumipas, sa kaharian ng kalaliman. Makikita ang daanan papunta sa kaharian ng mga gumuguho ng dragon. Naririnig ang ingay ng mga mamamayan. Habang nakatingin ang Panginoon mula sa itaas. Saad nito, ang kaharian ng kalaliman ay ang bunga ng aking gawa sa buhay. Mananatili akong matatag sa kaharian ng kalaliman kasama ang mga puwersang handang manatili. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikipaglaban, ang kaharian ng kalaliman lamang ang iniisip ko. Kung may iba pa, wika ng bida, Panginoon, halina po kayo. Habang nakalabas ang painting, maraming ipinaliwanag ang ating bida sa Panginoon. Habang patuloy pa rin na nagsasanay si Xiao Yu. Saad ng Panginoon ng kaharian ng kalaliman. Nang kunin ko siya noon, sanggol pa lamang siya. Hindi ko inaasahan na magtataglay siya ng ganyang kapalaran. Ngunit mas gugustuhin kong maging isang ordinaryong tao si Xiao Yu. Niel Li, mula ngayon, iiwan ko na sa iyo si Xiao Yu. Dapat mong alagaan siya ng mabuti. Kung magdaranas siya ng anumang sama ng loob, hindi kita patatawarin. Wika ng bida, Panginoon, huwag kayong mag-alala, aalagaan ko siya ng mabuti. Saad ng Panginoon. Mabuti iyon. Kung hahayaan mong masaktan siya, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Reaksyon ng bida. Ha! Saad pa ng Panginoon. Siyempre, naiintindihan ko, kayong dalawa ay mag-isa sa espasyong ito. Sa isip ng bida, lubos na mali ang naunawaan ng Panginoon. Saad ng Panginoon ng kaharian ng kalaliman. Lahat ng mga pangunahing puwersa ay lumipat na. Maaari kang umalis bukas. Narito na ang bukas. Magandang araw. Ika-siyam na palapag ng siyam na patong na lupain ng kamatayan. Wika ng bida. Falem po, Panginoon. Habang kamakaway ang Panginoon. Wika ba ng bida? Maaari mong gamitin ang teleportasyon anumang oras na gusto mong pumunta. Sa sekta ng banal na mga balahibo. Tuluyan na silang nakapasok sa kaharian ng mga gumuguho ng dragon. Napabuntong hininga ang Panginoon habang bahagyang ipinakita ang mukha nito. Saad ng Panginoon. Naging walang laman na dito. Tumataas na rin ang edad ko. Kaharian ng mga gumuguho ng dragon, sekta ng banal na mga balahibo. Sabi ng dalawa, Niel Li, saad ni Lu Piao, napakadelikado para sa iyo na pumunta sa sekta ng Diyos na demonyo ng mag-isa. Sasamahan kita, Niel Li. Wika ng bida. Huwag kayong mag-alala, nasipsip ko na ang mga alaala ng kaluluwa ng ninuno ng ahas na Burmal. Magbabagong anyo ako sa anyo nito at papasok ng palihim. Saad ni Zion, ngunit dapat kang maging lubhang maingat. Pagsang-ayon ni Ninger, oo, wika ng bida, huwag kayong mag-alala, bukod dito, kasama ko si Josa Yuyan. Siya ay isang makapangyarihang ninuno ng martial arts. Sabi ni Lu Piao, wala akong ibang inaalala. Nag-aalala ako na baka matukso ka ng mga maliliit na demonyo ng sekta ng Diyos na demonyo. Nang bigla na lamang siyang may maramdaman sa kanyang likuran. At ayan na nga, hinambo na naman si Lu Piao. Wika ng bida, kung gayon, aalis na ako. Agad na umalis ang bida. Sabi ng dalawa, Niel Li. Ang sekta ng Diyos na demonyo ang pinakamalakas sa tatlong masasamang sekta, na may pinakamakapangyarihang mga demonyo. Mayroon silang 6 na malalaking bulwagan ng espiritu at maraming mga taluktok ng bundok. Ang bawat bulwagan ng espiritu ay lubhang makapangyarihan, kaya pangang makatumba sa ibang mga banal na sekta. Dumating na ang ating bida. Wika niya, Ham. Ang panlabas na pintuan ng bulwagan ng espiritu ng apoy ay nasa unahan. Ate Yuyan, magtago muna sa painting. Nagbabanggit ng mga chant ang ating bida. Habang pumasok na si Yuyan sa pintura, nakupya na ng ating bida ang katauhan ni Scarlet Python. Wika niya, Fair na, ipinakita ang isang hagdanan. Habang nakatingin ang aking bida, nagsimula na itong umakyat. Bulwagan ng espiritu ng apoy. May nagsalita, sino ang naglakas loob na sumalakay sa ating bulwagan ng espiritu ng apoy? Napansin ito ng bida,
May dalawang nilalang na bumaba sa harap ng pintuan. Isang baboy at isang manok. Wika ng bida, bakit, hindi ba ninyo ako nakikilala? Sa isip niya, dalawang tao ng kaharian ng tadhana ng langit. Habang nakatingin lamang ang dalawang ito, pinakiramdaman ito ng ating bida. Nagpalitan niyo ang ating bida sa katauhan ni Scarlet Python. Sabi ng baboy, ikaw, ang ahas na Bermel. Hindi ba ikaw ay ipinadala upang bantayan ang isang maliit na mundo? Haha, sabi ng manok, bumalik ka na mula sa iyong misyon. Mayroon ka bang natanggap na mga utos? Sa isip ng bida, kailangan ko bang bigyan sila ng patunay? Nang may maisip ito, wika niya, anong klaseng mga utos ang gusto ninyo? Mayroon akong mahahalagang bagay na iuulat sa sekta. Mas mabuting umalis na kayo ng mabilis. Kaya ba ninyong antayin ang mga bagay-bagay? Nang bigla na lamang naglabas ng matinding aura ang ating bida, nagulat ang baboy at manok sa lakas ng presyon. Sabi ng baboy, ikaw, nakapasok ka na sa kaharian ng bituin ng langit. Wika ng bida, tama iyon. Gulat na reaksyon ng dalawa. Sabi ng baboy, Ginoo na ahas na Bermel, hindi namin nakilala ang inyong kadakilaan. Sabi ng manok, patawarin ninyo kami sa pagkakataong ito. Reaksyon ng bida, Hayes, agad na siyang umakyat ng hagdan. Patuloy sa pag-akyat ng ating bida. Napansin ito ng dalawa, sabi ng baboy, umalis na siya. Maling-mali, ang ahas na Bermel na ito ay nagbabantay ng daan-daang taon at hindi inaasahang nakapasok. Napakaswerte niya. Tinakpan ng manok ang bibig ng baboy. Sabi ng manok, siya, gusto mo bang mamatay? Ang kaharian ng tadhana ng langit ay ang pinakamahina sa mga panlabas na disipulo sa ating sekta ng Diyos na demonyo, at maaaring maging materyal lamang na inaapi. Ngunit ang taong ito ay nakapasok sa kaharian ng bituin ng langit. Sa hinaharap, alinman sa siya ay papasok sa panloob na sekta o magiging opisyal. Ang pagkakaiba ng katayuan ay magiging malaki. Kung binigyan man ng mga utos ang ahas na Bermel o hindi, pinatay na sana niya tayo kung gusto niya. Reaksyon ng baboy, Woo! Habang nag-iisip ang hangin, saad ni Yuyan, Nieli, ganito ba kadali ang pagpasok natin? Sinasabi na ang sekta ng Diyos na demonyo ay mahigpit na binabantayan, at ang mga disipulo ay sumusunod sa batas ng gubat, na naglalabanan sa isa't isa. Ito ay isang mapanganib na lugar. Wika ng bida, hehe, iyon ay dahil naninirahan na ako ngayon sa katawan ng ahas na Bermel, na may aura at alaala nito. Kung may nadama silang isang outsider, kanina pa nila sinenyasan ang depensa ng hanay ng sekta. Kung ang hanay ng depensa ay inilunsad na, kahit na ang isang dalubhasa sa kaharian ng ninuno ng martial arts ay mahihirapan ng makapasok. Saad ni Yuyan, naiintindihan ko na. Sa pagitan ng langit at ng mga bundok, mayroong isang nakakatakot na mainit na aura. Dahil nasa loob na tayo, ano ang plano mong gawin, Nieli? Wika ng bida, una, tuklasin muna natin ang merkado sa bulwagan ng espiritu ng apoy. Sinasabi na ang bulwagan ng espiritu ng apoy ay ang pinakamataas na pag-iral sa 6 na pangunahing templo ng sekta ng Diyos na demonyo. Tiyak na maraming magagandang bagay doon, hehe. Sa isip ng bida, hindi ko makakalimutan. Sa aking nakaraang buhay, ang banal na anak ng bulwagan ng espiritu ng apoy ang nanguna sa sekta ng Diyos na demonyo upang salakayin ang sekta ng banal na mga balahibo, direktang sinira ang bulwagan ng kaluluwa ng sekta ng banal na mga balahibo. Sa murang edad, ipinakita niya ang nakakadurog na lakas. Sinasabi na dahil sa mga kayamanan ng bulwagan ng espiritu ng apoy kaya lumaki ang banal na anak at naging pinakamanghahalagang talento ng sekta ng Diyos na demonyo, at kalaunan ay naging susunod na pinuno ng sekta. Sa buhay na ito, hindi natin dapat hayaang tumaas siya. Nagkataon namang maaari din tayong kumuha ng ilang kayamanan. Habang naririnig ang ingay, narinig ninyo ba? Ang banal na pool ng apoy ay nagbubukas na. Ang mga henyo mula sa 5 iba pang bulwagan ay nakakuha na rin ng pwesto.
Hindi ba ang banal na pool ng apoy ang lihim na lugar ng ating bulwagan ng espiritu ng apoy? Bakit nga ba dapat silang payagan na makapasok? Tama, kami nga mga disipulo ng Fire Spirit Hall ay kulang na sa pwesto. Oo nga, baka hindi mo alam ito. Sinasabi na dahil sa ilang kadahilanan, biglang tumaas ang lakas ng 6 na pangunahing sekta ng mga tao. Ang mga nasa itaas, para mapataas ang kapangyarihan ng ating sekta, ay humiling ng palitan sa pagitan ng mga pangunahing templo. Kahit ang mga dating saradong lugar ay binubuksan na. Wika ng bida, ang banal na lawa ng apoy, Divine Flame Pool. Sa isip niya, magandang lugar ito. Sinasabi na kaya nitong buhayin ang kapangyarihan ng ninuno sa loob ng lahi ng mga demonyo. Pagpapahintulot sa kanila na tunay na mailabas ang kanilang buong potensyal. Pinakamahalaga, gumagana din ito sa mga espiritu ng demonyo. Noong nakaraang buhay ko, narinig ko lang ito, pero hindi ko pa nakita. Kung sakaling makaranas ako ng pagbibinyag sa banal na lawa ng apoy, magiging kapaki-pakinabang ito sa aking 3 espiritu ng demonyo. Sigaw ng bida, oh, maganda, napansin ito ng iba. Wika ng bida, may punto kayo. Ang banal na lawa ng apoy ay isang kayamanan ng ating Fire Spirit Hall. Bakit nga ba dapat payagan ang mga tao mula sa ibang mga templo na pumunta? Lalo na ang Rain Spirit Hall at ang Thunder Spirit Hall. Madalas silang nakikipag-away sa atin. Kung magising nila ang kapangyarihan ng ninuno, hindi ba magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanila? Sino ka ba? Sino? Wika ng bida. Ako si Vermilion Snake Patriarch, isang panlabas na disipulo ng Fire Spirit Hall. Sabi ng mga halimbawa, anong ginagawa ng isang panlabas na disipulo dito? Ang banal na lawa ng apoy ba ay isa rin sa iyong ninanais? Magkakasekta naman tayo, wika ng bida, kahit na ako, si Vermilion Snake, ay isang panlabas na disipulo lamang, alam ko na kapag ang sekta ay nasa panganib, lahat ay may responsibilidad. May katuturan, sabi ng nilalang sa harap ng ating bida. Hindi ko inaasahan na ang isang panlabas na disipulo ay ganoon katalino. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang banal na lawa ng apoy, na matatagpuan sa malalim na bundok ng Fire Spirit Hall, ay isang mahalagang pag-asa para sa ating Fire Spirit Hall upang maging pinuno ng 6 na pangunahing bulwagan. Dahil sa pag-iral ng banal na lawa ng apoy kaya patuloy na ipinanganak ang mga mahuhusay na talento sa Fire Spirit Hall, na siyang pumipigil sa ibang mga bulwagan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang banal na lawa ng apoy ay hindi inaasahang nagbigay ng pwesto sa ibang mga bulwagan. Ito ay hindi isang simpleng bagay. Reaksyon ng bida, sabi pa ng isang kahit na iilang pwesto lang ang ibinigay sa ibang mga bulwagan sa pagkakataong ito, ang mga makakapasok sa banal na lawa ng apoy ay ang mga mahuhusay na talento ng ibang mga bulwagan. Kapag lumaki na sila, maaari nilang pagbantaan ang posisyon ng ating banal na anak, Holy Son. Sa isip ng bida, nakakaintriga iyon. Sa nakaraang buhay ko, tila nakakuha ang banal na anak ng isang uri ng mana sa panahon ng pagbubukas ng isang tiyak na lihim na kaharian, na nagpabangon sa kaluluwa ng ninuno ng dugong apoy. Sa huli, pinalitan niya si Muyo at naging bagong pinuno ng sekta ng Demon God Sect, na natalo ang Divine Feather Sect. Maaari bang ito ang parehong pagbubukas sa pagkakataong ito? Kailangan nating maghanap ng paraan para pigilan ang Flame Master na lumaki at magising. Wika ng bida, kailan bubuksan ang banal na lawan ng apoy? Sabi ng pusa, 1 buwan na itong bukas. Habang nag-iisip ang ating bida, sabi pa ng pusa, sa daan, ang banal na lawan ng apoy ay karaniwang bukas lamang ng 3 buwan, kaya 2 buwan na lang ang natitira. Pero hindi pa naman ang iyong turno. Sa isip ng bida, tao ako, ano naman ang silbi ng pagpasok doon, kahit na may dugong demonyo ako. Wika niya, 1 buwan nang bukas ang banal na lawan ng apoy. Natatakot ako na nakuha na ni Holy Son Li Wo ang mana.
Hindi ko dapat sayangin ang oras ko dito, hahanap ako ng dahilan para umalis. Nang may humawak sa braso niya, napansin ito ng ating bida. Nagsalita ang ahas na babae. Asawa, kailan ka pa bumalik sa sekta? Bakit hindi ka nalang umuwi muna? Habang nakadikit ang dalawang kahon sa braso ng ating bida, agad itong inalis ng ating bida. Sa isip na, anong nangyayari? Sabi ng ahas na babae. Asawa, hindi mo ba ako nakalimutan dahil nag-asawa ka ng maraming babae sa labas? Muling hinawakan ng ahas na babae ang braso ng ating bida. Sabi nito, asawa, habang ikinukuskos ang dalawang kahon. Sa isip ng bida, hindi ko ito napansin noong sinipsip ko ang mga alaala ng espiritu nito. Ngayon tama si Lupia Omicron. May mga succubus nga, hindi makapaniwala ang ating bida. Habang makikita ang reaksyon ng mga halimaw, na may tinitignan itong mga ito, ang mga kahon, at ang nagtatambakan na wetpa. Sabi ng tigre habang naglalaway pa. Hehe, kapatid, siya ba ang iyong panloob na demonyo? Wika ng bida. Oo. Sa isip niya, hindi ako bumalik sa yungib ni Scarlet Python. Hindi ko inaasahan na makikilala ko ang aking asawa sa kalye. Sabi ng tigre habang napatapik sa dibdib. Hahaha, hindi ako makapaniwala na hindi lang ikaw ay may malawak na kaalaman sa mga demonyo, pero mayroon ka ring magandang kapalaran. Kapatid, kailangan kong makipagkaibigan sa iyo. Kung may problema ka sa Fire Spirit Hall, lumapit ka lang sa akin. Habang napatapik din ng ibang mga halimaw, pareho tayo ng sitwasyon. Kami rin. Paano naman kaya isang maliit na panlabas na disipulo ay may ganoong ganda sa tabi niya? Sayang naman. Sigaw ng mga halimaw. Magagaling na mga kapatid. Magagaling na mga kapatid. Wika ng bida. Hahaha, masyado kayong mabait. Gabi na, kaya aalis na ako. Sa isip niya, kung hindi ako aalis, baka may makasalubong pa ako. Sabi ng ahas na babae. Asawa, ilang araw ka nang wala, na-miss kita ng sobra, umuwi na tayo sa yungib para gawin ang ating negosyo. Asawa, hinawakan nito ang katawan ng ating bida, gulat na reaksyon ng bida. Bigla siyang lumipad. Sa isip niya, masyadong bukas ang lahi ng mga demonyo. Diba, ito ay nasa publiko, sabi ng ahas na babae. Asawa, anong problema mo? Noong nakaraan, sa tuwing babalik ka, hindi ka makapaghintay na tamasahin ang iyong alipin, bakit ganoon ka ka-gentle ngayon, asawa? Ikaw, mayroon ka bang ibang demonesa sa labas? Habang naiinis ang bida, wika niya, hindi totoo yun, naalala ko lang bigla na may isa pang mahalagang bagay na hindi ko pa nagagawa, umuwi ka na muna, sabi ng ahas na babae. Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa gagawin natin? Bukod pa rito, lagi ka namang mabilis. Kaya hindi ka maantala, asawa. Nang bigla na lang hinailan nito ang sintas ng pantalon ng ating bida, gulat na reaksyon ng ating bida. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.